Tumunog ang cellphone ko ng alas 6:30 ng umaga. Masyadong maaga. Walang magandang balitang dumadating sa ganitong oras. Anak. Kinapa ko ang telepono sa ibabaw ngang side table. Mabigat pa ang katawan ko dahil makating gabi na ako natapos magumpak ng mga kahon. Sumilip ako sa bintana. Kakapasok pa lang. Liwanag sa kalangitan ng sagada. Pinipinturahan nito ang mabundok ng kulay rosas at ginto ang mismong tanawin na nagdala sa akin sa sulok na ito ang mundo para magsimula ulit. Ang rest house ko sa bundok. Ang pangarap ko. Sa wakas. Naging tuturin matapos ang 40 taong paghihintay. Umupo ako at sinagot ang tawag. Pa. Basak ang boses ng anak kong, si Mark sa kabilang linya. Pa. Kailangan ko ngang tulong mo ngayon din. Napabangon, ako bigla. Dilat na dilat ang mga mata. Hindi tumatawag si Mark ng ganitong kaaga. At hinding-hindi nadyang ganito ang boses niya. Desperado. Walang hininga. Para siyang tumakbo ang ilang kilometro na may humahabol sa kanya. Bakit? Anak, anong nangyari? Ayos lang ba si Santino? Ang apo ko. 10 taong gulang. Pumasok pa lang sa isip ko na baka may nangyari sa bata. Parang may bakal na pumulupot sa dibdib ko. Okay lang si Santi. Pa. Yung bahay. Pa. Ireremata ng bangko. Mawawala na sa amin ang lahat. Nakandautal-utal siya. Parang tubig na umaapaw sa basag na banga. Nalate kami ni Val, sa mga bayat. Sinubukan kong ayusin. Pa. Promise. Sinubukan ko. Pero ayaw nilang makinig. Binigyan lang nila kami ng 10 araw. Tumayo ako at naglakad ng nakayapak palapit sa bintana. Ang tanawin na nakakahalaga ng ₱9.5 milyon. Bawat sentimong naipon ko sa buong buhay ko. Nakalatak sa harapan ko. Mga bundok. Mga pine trees. Ang nakakabinging katahimikan. 10 araw. Ulit ko. Parang may naiwang pait sa lalamunan ko. Mac. Paano umabot sa ganito ang sitwasyon? Hindi na importante yan gayong. Pa. Tumaas ang boses niya. Halos malapit ng magpanit. Pa. Kailangan ko yung rest house mo bilang collateral. Gagawin lang nating garantiya. Pansamantala lang. I swear on my life. Pirmahan mo lang yung nga papeles para makipagnegosyate kami sa bangko. Kung hindi mo gagawin to, mawawalan ng bahay si Santi. Sa kalsada pupulutin ang apo mo. Parang umikot ang mundo sa kinatatayuan ko. Ang rest house ko. Ang sanctuary ko nakakatapos ko lang bayaran 2 linggo na ang nakakalipas. Nakalilipatan ko lang 3 araw na ang nakaraan. Ang lugar kung saan. Sa unang pagkakataon, sa buhay ko. Nakahinga ako ng maluwag. Mac. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Bakit? Walang oras. Pa. Listen. Pupunta ako diyan sa Petsa State Cementoista. Kasama ko yung real estate agent na magjajos NG papeles. Alam ni Rico kung paano to pabilisin. Please. Pa. Maktiwala ka sa akin. Gawin mo to para kay Santi. Naputol ang linya. Naiwan akong nakatayo run. Parang isang matandang puno na hawak ang telepono. Habang pinapanot ang araw na umaahon sa mga bundok, maktiwala ka sa akin. Naketso ang masalitang yon sa bago kong sala. Kung saan nakakalat pa sa gilid ang mga karton. Kung saan maingat kong inayos ang koleksyon ko nga architectural sketches. 40 taon akong nag-restore ng mga historical buildings sa buong Pilipinas. 40 taon na binubuhay ang mga lumang simbahan sa Intramuros. Nagsasalba ng mga ancestral houses sa Vigan. At nagpo-preserve ng nga lumang gusali sa Maynila, tuwing weekend ang buhay ko. Nagmamaneho ako papunta sa mga bundog na ito. Naghahanap ng lupa. Nangangarap sa araw na makakabili rin ako ng sarili kong piraso ngangit. At ngayon, matapos ang 2 araw ng kapayapaan,
Kailangan ito ngang anak ko bilang kolateral. Naisip ko si Mark nung bata pa siya. Yung mananiningning niyang mata. Yung pagiging mausisa niya. Naalala ko kung paano siya umupo sa tabi ko sa mga construction sites. Nag-uusisa tungkol sa mga pundasyon at pader. Sabi niya gusto rin niyang maging arkitekto. Hanggang sa magbago ang isip niya sa kalagitnaan ng college. Kurso sa isang sikat na universidad na nakakahalaga ngang mahigit 2.5 milyong piso. Tapos sumunod, ang kasal nila ni Val, 700,000 pesos. Yung down payment para sa bahay nila sa siyudad 500,000 pesos na pinahiram ko. Na kahit kailan hindi na bumalik sa bulsa ko. Si Santi. Naisip ko ang apo ko. Grade 5 na siya ngayon. Mahilig sa comics at laging sinasabi na gusto niyang maging marine biologist. Kahit napapaligiran siya ang bundok at malayo sa dagat. Hindi dapat maranasan ngang batang yon ang matakot na mawalan ng matitirhan. Nag-vibrate ang phone ko. Message galing kay Mark. Pa. Alam kong ang kapal ngang mukha ko para humingi ng pabor. Pero ikaw na lang ang makakatulong sa amin. Please. Pa. Tiningnan ko ang paligid ko. Ang rest house ko. Isang lugar na pinili ko dahil mahigpit ang mga batas sa pagmamay-ari ng lupa rito. Pero may bumabagabag sa loob ko. May mali sa timeline. May mali sa desperasyon sa boses ni Mark. At nandiyan si Val. Si Val. Nasa mga family reunions, halos 3 beses lang ako kinakausap. Laging nakatutok sa cellphone. Laking mukhang gustong umuwi na. Pero si Santi. Deserve enge batang yon ngeng mas magandang buhay kaysa sa gulong ginawa enge magulang niya. Naktimpla ako ang kapengbara ko. Matapang. Galing sa maliit na kapehan sa bayan na kinainan ko kahapon. Ang may-ari. Isang matandang babae na si Aling Rosa. Tinanggap ako na parang tagaruna, ako matagal na. Nabili niyo pala yung lumang property ng mga Mendoza. Sabi niya nang maingiti. Napakagandang lugar. Magugustuhan niyo ron. Nakilala ko rin ang kapitbahay ko. Si Attorney Roberto. Isang retired na abogado. Nasa edad, 60 plus. Mahigpit ang handshake at nag-offer pa na ituro sa akin ang mga magagandang trail sa gubat. Nakwentuhan kami ng 1 oras sa porch niya. Nabanggit niya kung gaano kaprotektado ang mga property owners dito. Lalo na ang mga retirees. Kung alam mo lang daw, kung paano gamitin ang batas para protektahan ang assets mo, napaso ang dila ko sa kape. Pero hindi ko masyadong ininda. 10 araw. Sabi ni Mark. Darating sila sa pet sa Hutton. Mayroon akong mahigit 1 linggo para alamin kung ano ba talagang nangyayari. Dahil sa loob ng 40 taon ko sa industriya. Sa pakikipag-usap sa mga kontraktor. Abogado. Inspectors. At sa mga nag-issue ng building permits. May natutunan akong isang ginintuang rule kapag may nagmamadaling papirmahin ka nga papeles. Huminto ka. At basahin mo ang fine print. Gusto ko sanang tawagan ulit si Mark. Usisain siya. Humingi ng detalye tungkol sa mortgage. Sa bangko. Sa timeline ng foreclosure. Pero may pumigil sa akin. Sa halip. Nakreply lang ako ng maikli. Mag-usap tayo pag dating niyo. Tutulong ako sa abot ng makakaya ko. Dahil tutulungan ko naman talaga siya. Lagi naman. Yan ang ginagawa nga tatay. Pero 40 taon din akong nag-aral kung paano protektahan ang nga istruktura mula sa pagguho. Kung paano i-preserve ang mga bagay na may halaga. Kung paano kilalanin kung marupo na ang pundasyon bago pa man bumagsak ang buong gusali. Tumaas na ang araw. Pinakmamastan ko ang mabundok. Tahimik at matatak. At naiwan ako sa rest house ko. Hawak ang kape. Pinapakiramdaman ang bigat ng isang desisyon na hindi ko palubusang maintindihan. Tutulungan ang anak ko. Protektahan ang apo ko. Iris ang lahat ng pinahirapan ko. Oh. Gawin ang ginagawa ko sa trabaho ko nitong nakalipas na 4 na dekada. Kumuha ang oras.
Suriin ang istruktura gamit ang magnifying glass. At siguraduhin naiintindihan ko kung ano ang hinaharap ko bago ako pumirma sa kahit ano. Sabi ni Mark. Darating sila ang 12 kasama si Rico. Yung real estate agent. Binigyan ako nitong oras. Oras para mag-isip. Oras para magplano. Oras para makasiguro na kahit ano mang pirmahan ko. Mangyayari yon sa sarili kong mga kondisyon dahil ang pagmamahal sa pamilya. Hindi ibig sabihin magpapakatanga ka. At ang pagiging mabuting ama. Hindi ibig sabihin gagawin kanilang doormat para punasan ng sapatos nila. Matagal ko nang natutunan ang leksyong yang kay Mark. Siguro. Oras na para ako naman ang magturo sa kanya. Uminom ulit akong kape at nagsimulang humawa ng makatawak. Gumapang ang sumunod na 3 araw na parang sugatang hayop. Hindi ako mapakali. Hindi ko matuloy ang pag-ayos na magagamit. Hindi ko ma-enjoy ang tanawin na pinakbayaran ko ang buong buhay ko. Sa halip, ilang oras akong nakipag-usap kay Mark sa telepono. Sinusubukang buuin ang puzzle kung ano ba talagang nangyari. Pero bawat usap namin, lalo lang akong naguguluhan. Complicated kasi. Paulit-ulit niyang sinasabi. Nalate kami sa hulog sa bahay. May magabiglang gastos. Alam mo naman yon. Pero hindi ko alam. Diyon ang problema. Si Mark ay sales manager sa Premier Automotors. Isang malaking car dealership sa siyudad. Malaki ang kinikita niya. Si Val naman. May magandang pwesto sa isang marketing agency sa Makati. Nakatira sila sa isang magandang subdivision. Hindi naman bonggang-bongga. Pero komportable. Saan napunta ang pera? Makano ba ang pinag-usapan natin? Tanong ko sa ikalawang tawag namin. May namagitang katahimikan. Sapat na para magbuhol-buhol ang sikmura ko. Yung arias namin. Nasa 860,000 pesos. Pabaliw siya. 1,000 pesos na utang sa bahay. Paano aabot ang utang ang isang tao sa ganyan kalaki nang hindi man lang humihingi ng tulong ng maaga? Kinagat ko ang dila ko. Hindi makakatulong kay Santi kung magagalit ako. I-explain mo sa akin yung proseso ng collateral. Ano ba eksakto ang kailangan ni Rico mula sa akin? I-explain niya lahat pagdating namin. Basic paperwork lang too. Mabilis at malinis. Bumakas ang isang pake at plastic na tuwa sa boses niya. Walang mawawala sa'yo. Promise. Para lang may mapakita tayo sa bangko na may solid tayong asset. Pag naka-update na kami sa payments, I-release agad yung collateral. Simple lang. Walang kahit na anong simple sa nararamdaman ko. Nang hapong yon. Tumawag si Val. Unang beses niyang tumawag sa akin directly mula noong. Ewan ko. 2 taon na siguro ang nakalipas? Dad Arturo. Gusto ko lang thank you. Ang boses niya. May tumutulo na hindi ko may paliwanag kung ano. Pulot. O, lason na nagpanggap na pulot. Malaking bagay po. Yung ginagawa niyo para sa amin. Para kay Santi. Masyado lang pong ma-pride si Mark para sabihin kung gaano siya ka-thankful. Val. Ginagawa ko to para sa apo ko. Naintindihan mo naman yon. Diba? Siyempre naman po. Family first. Yan po ang pinaka-importante. Huminto siya saglit. Alam niyo po ba? Sobrang ginai-stress po kami. Ang sipak po magtrabaho ni Mark para mabigyan kami ng makandang buhay. Minsan po talaga. Out of control na ang manangyayari. You know, hindi. Hindi ko alam. Sa 40 taon ko, hindi ako nalate sa pagbabayad ng bahay. Kahit kailan. Hindi ko pinutulan nega kuryente ang pamilya ko. Hindi ko hinayaan na ang problema ko ay maging krisis ng ibang tao, pero nilunok ko ang masalitang yon. Sa halip, nagtanong ako,
Kamusta si Santi? Paano niya tinatanggap to? Ay, wala po siyang alam. Hindi naman po dapat problemahin ng bata ang problema ng matatanda. Tumawa siyang mahina. Parang walang mabigat na pinagdadaanan. Actually po, hinahanap niya kayo. Kailan daw po siya pwedeng bumisita diyan sa rest house niyo? Baka di summer daw. Kahit kailan niya gusto. Sagot ko. Lagi siyang welcome dito. Napakabuti, niyo talaga. Dade Arturo. Ang swerte ni Mark at ikaw ang naging tatay niya. Natapos ang tawag. Umupo ako sa porch na gawa sa kahoy. Pinapanood ang paglubok na araw sa likod ng makabundok. May isang salitang naglalaro sa isip ko. Napakabuti. Yun ba talaga ako? O madali lang akong utuin? Naisip ko yung 5 milyon para sa pag-arali Mag. 3 beses siyang naksif ng kurso. Ginawang 5 taon at kalahati. Ang dapat sanay 4 na taon lang. Binayaran ko bawat semester nang walang reklamo. Yung 700,000 pesos para sa kasal nila. Sa isang sikat na hotel. Gusto ni Valang perfect wedding. Ice sculptures. Premium open bar. Out-of-town bachelor's party. Pumirma ako ng seke at sinabi sa sarili ko na investment yon para sa kaligayahan nila. Yung 500,000 pesos na utang para sa down payment ng bahay nila 7 taon na ang nakakalipas. Sabi ni Mark. Babayaran niya in 2 years. Naghihintay pa rin ako hanggang ngayon. Sa puntong to. Hindi ko na nga binabangit. Hindi ba walang bilangan sa pamilya? Mali. Nagbibilangan pala ang pamilya. Hindi nga, lang pareho ang paraan natin ng pagbibilang. Pagdating ng 3 araw. Naihanda ko na ang lahat ng dokumentong rest house ko. Deed of sale. Title insurance. Land survey. At ang bagong tax declaration na nagpapakita na ang property ay nagkakahalaga na ngayon ng 4 million pesos. Mas mataas kaysa, sabi nila, ko dahil sa pagtaas na value, na lupa, at sa mga restoration work na sinimulan ko na sa loop. Maganda ang pundasyon nege bahay. Original ang mga poste mula pa noong 1997. Pero napansin ko agad kung gaano kahusay inalagaan ng dating may-ari ang bahay. Bagong bubong. Moderno na ang electrical wiring. Ito yung klase ng property na mabilis tumaas ang value. Lalo na't ginto ang presyo ng lupa sa bundok. Kung mawawala ito sa akin, masisira ang buhay ko. Sa edad kong 65, hindi na ako pwedeng magsimula ulit sa zero. Ito na ang retirement ko. Ang pugat ko. Ang kinabukasan ko. Pero si Santi. 10 taon gulang. Ang apo kong yumayakap pa rin ng walang hiya-hiya. Na nagtatanong tungkol sa mga restoration projects ko na parang pinakamagandang kwento sa buong mundo. Na gustong magligtas na mga dolphins kahit hindi pa masyadong nakakapunta sa dagat. Anong klaseng lolo ako kung hahayaan kong mawalan siyang bahay? Dumaan si Atty. Roberto nung ika-4 na araw. May dala siyang pinatuyong tapa. Kumusta ang pag-adjust? Tanong niya. Pasilip sa makahong hindi. Rin nabubuksan sa sala ko. Medyo distracted ho. Pag-amin ko. Family issues. Nagiba ang ekspresyon niya. Asta, NG, isang abogado. Okay lang ba ang lahat? Bago ko pamamalayan. Nakukwento na ako sa kanya. Hindi lahat. Hindi pa ako handang sabihin ang mga pagdududa ko ng malakas. Pero sapat lang ang sitwasyon ni Mark. Ankle lateral. Ang 10 araw na taning. Tahimik na nakinig si Atty. Roberto habang ngumungiyang ang tapa. Pagkatapos, kung makwento. Matagal siyang natahimik. Pamilyar ka ba sa usufruct agreement? Tanong niya na parang kaswal lang. Hindi ako expert sa property law. Pero baka, gusto mong i-research. At yung mga environmental restrictions. May mga batas na nagbibigay ng matibay na proteksyon sa mga senior citizens.
laban sa pananamantala pagdating sa usapang pinansyal. Lalo na kung pamilya ang sangkot. Tinitigan niya ako sa mamata. Hindi niya sinasabing, "Yan ang nangyayari sa iyo ngayon." Ang sinasabi niya lang, "Magandang maging handa." Nang umalis siya, hindi maalis sa isip ko ang mga salita niya. Pananamantala sa pinansyal ang mismong pamilya. Parang asido sa lalamunan ang pakiramdam. Hindi. Hindi gagawin ni Mark yon. Desperado lang siya. Malaking kaibahan yon. Pero bumalik sa isip ko ang boses ni Val sa telepono. Ang kaplastikan niya. Ang pekeng pasasalamat. Lahat sa tawak na yon. Parang inensayo. Binuksan ko ang laptop ko at nagsimulang mag-research. Usufruct. Family home designation under the Family Code. Property protection laws. Habang nagbabasa ako, mas naiintindihan ko ang ibig sabihin ni Attorney Roberto, mga paraan para protektahan ang sarili ko. Mga legal na kalasak. Safety nets. Pero kung gagamitin ko ito, ibig sabihin hindi. Ako naniniwala sa sarili kong dugo. Ibig sabihin, naniniwala ako na talagang nanakawin ng anak ko ang lahat sa akin. Lumagitik ang kahoy ng rest house habang lumalamig ang paligid dulot ng gabi. Sa labas ng bintana, naglitawan ang mga bituin. Matalim. Malamig. Walang katapusan. Naisip ko ang tawa ni Santi. Si Mark nung bata pa siya. Bago dumating si Val. Bago ang kasal. Bago naging mas mahalaga ang pera kaysa sa pamilya namin. Naisip ko ang bawat sakripisyong ginawa ko. Bawat sekeng pinirmahan ko. Bawat pakakataong inuna ko ang pangangailangan nila bago ang akin. At nakapagdesisyon na ako. Pipirmahan ko ang papeles. Magtitiwala ako sa anak ko. Tutulungan ko ang apo ko. Pero gugugulin ko ang mga susunod na araw para pag-aralan ang lahat ng batas na pwede kong malaman tungkol sa properties. Just in case, hindi dahil wala akong tiwala kay Mark, kundi dahil 40 taon sa arkitektura ang nagturo sa akin ng isang katotohanan, umasa ka sa pinakamaganda. Pero palagi mong patibayin ang pundasyon. Just in case, paklipas ng 2 araw, kailangan ko ng mamalengke. Walang laman ang kusina, at nabubuhay lang ako sa kape at tapa ni attorney. Oras na para punuin niyang gahef. Bumaba ako ng bundok sakay ng pickup ko. Nakababa ang mga bintana para malanghap ko ang amoy ng pine trees. Sa unang pagkakataon simula nang tumawag si Mark, pakiramdam ko normal na ulit ako. Nagbigay sa akin ng peace of mind ang ginawa kong research. Ang daming batas na pwedeng magprotekta sa akin. Usufruct. Family home exemption. Kahit sa worst case scenario, may options ako. Trust. But verify. Yan na ang bago kong mantra. Pababa na ako papuntang pamilyan nang makita ko ang Cafe Ilustrado. Kape muna. Bago pamalengke. Nasa loob. Ito ng isang ni-restore na ancestral house. MAJ, Adobe Napada. Manggalumang kahoy. Ito ang tipo kong lugar. Na-appreciate ng pagka-arkitekto ko ang ginawang restorasyon sa lugar. Original na moldings. Makintab na sahig na kahoy. Modernong ilaw na bumabagay sa kaluluwa ng lumang gusali. Sa loob, may mga 12 tao na nakakalat sa mga lamesa. Umorder akong kapeng barako sa babaeng may kulay purple na buhok. Habang nahihintay, nahanap ako ng pwesto. Halos puno ang mga lamesa. Pero may isang bakanteng sulok sa likod ng isang decorative room divider na gawa sa lumang pinto. Perfect. Umupo ako. Hawak ang kape at cellphone ko. Nakpabasa ang emails. Sa likod ko. Sa kabilang side ng divider, may 2 babaeng nag-uusap ng medyo malakas. Rinig na rinig ko sila. Hindi ko sinasadyang makinig. Hindi lang talaga nakakablok ng boses ang divider. Tapos, narinig ko ang pangalan ko.
Biniling ng biyenan ko yung Chabin literal gamit lahat ng savings niya. Sabi ngang isang boses. Boses ni Val. Yung mismong matamis at nakakaumay na tono na narinig ko sa telepono. Sabi ni Mark. It's worth like 10 million. Baka higit pa. The moment na pumirma, yung matanda sa papers. Give it a month. Ibebenta natin. Babayaran natin yung kalat ni Mark. And we'll still have a huge safety net. Napatigil sa ere ang kamay kong may hawak na kape. Wait. Diba foreclosure yung nangyari? Ang isa pang babae mas bata ang boses at mukhang nakaalangan. Pero sabi mo ireremata ngang bangko yung bahay niyo? Tumawa si Val. Isang totoong tawa. Please. Rachel. Yun yung kwentong ginawa namin sa biyenan ko. We needed something dramatic. Alam mo na. Para mag-guilt trip siya. Yung ginamit namin, si Santi. Yan yung nagsil ng deal. Huminto siya saglit. Hindi kami mawawalan ng bahay. Lulubok lang kami sa utang ni Mark sa online poker. 7 million pesos dahil hindi mapigilan ng asawa ko ang sarili niya sa online sabong at casino. Yung sweldo niya. Hindi na nakaya yung minimum payments eh. Val. Grabe naman yon. Parang nailang nasabi ngang kaibigan niya. Ang manipulative naman noon. Survival 2. Rachel. Nakaupo lang ang matandang yon sa retirement money niya habang naghihirap kami. Besides, utang na loop din niya, yan kay Mark, dahil pinalaki niya itong walang luho. Dapat sa amin na talaga yung rest house na yon umpisa pa lang. Parang may yelong na buo sa dibdib ko. Hindi siya galit. Hindi pa. Isa itong malamig na paglilinaw. Paano yung kwentong collateral? Hindi ba siya makakahalata? Tanong ni Rachel. Walang collateral. Direct sale yon. May ready buyer na kami. Isang film galing California na gusto ng retirement home sa bundok. Si Rico. Yung ahente na kaibigan ni Mark. Siya ang nag-ayos ng lahat. Pakapirma ngang matanda sa deed of sale. Tapos, uuwi sa maliit na tsondo sa siyudad ang matanda bago pa niya marealis kung anong nangyari sa kanya. Hala. Val. Ewan ko kung tama yan. Huwag ka ngang madrama. Narinig ko ang pakalampak na yelo sa baso. Ice latte. Sigurado. Yun ang laking order ni Val. Naranasan na niya ang buong buhay niya para kumita ang pera. Tayo. Nasa prime years natin. We deserve this. Hindi ako gumala. Natutunan ko ang pasensya sa ilang taong pag-iinspeksyon ng building. Kapag may nakita kang structural damage, hindi ka sumisika. Naglilista ko. Nag-analyze. At nagpaplanong gagawin mo sa likod na divya. Napunta na ang usapan ni Val sa pagpaplano ng beach vacation nila kapag pumasok na ang pera mula sa rest house. Dahan-dahan akong tumayo. Nagiwan ng pera sa lamesa. At naglakad palabas. Hindi nila ako nakita. Nakapak naman ako sa kabilang kanto. Papasok ko sa pick-up ko. Mahigpit kong hinawakan ang manibela. Babaliw siya. 1,000 pesos na utang daw sa bangko. Yan ang numerong sinabi ni Mark sa akin. Pero kakasabi lang ni Val, 1. 7 milyon peso sa online poker, hindi maktutukma ang mat. Dahil walang toto sa lahat ng ito. Ang anak ko, ang batang mag-isa kong pinalaki simula nang iwan kami ng nanay niya. Ang patang pinautabehuan ko, no double shift pa mapay-aral sa college. Tiningnan ako sa mata at naksinunghaling sa akin. At hindi lang ito simpleng white lie. Hindi lang ito, eksaherasyon dahil sa desperasyon. Isa itong planado at malamig na modus para manakaw ang lahat ng meron ako. At si Val. Ang pagtawag niya para magpasalamat. Ang pagtawag sa aking napakabuti. Puro murang teatro. Lahat ng salita niya ay scripted para maramdaman kong isa akong santo habang inihahain ko ang kinabukasan ko sa kanila sa silver platter. Pinaandar ko ang makina. Pero hindi ko pa pinatakbo. Nire-review ng utak ko ang timeline.
Tumawag si Mark 8 days ago. Sabi niya darating sila ang 17. Sapat na oras para mahanap ng buyer. I-set up ang bentahan. At palabasing legal. Si Rico. Ang ahente. Hindi siya tutulong para makproseso ang collateral. Tutulong siyang magnakaw. Dapat sa amin na talaga, yung rest house na, yon umpisa pa lang. Naecho ang salita ni Fal sa isip ko. Kagyat na kayabangan. Parang hindi ko pa nabigyan si Mark ng milyon-milyon sa pagdaan ng mga taon. Parang ang 40 taong pawis ko ay pag-ari nila bilang define right. Naisip ko si Santi. Ginamit nila siyang pain. Alam nilang gagawin ko ang lahat para protektahan ang batang yon. At si Santi. Siguro walang kamalay-malay. 10 taon. Inosente. Habang nakpaplano ang mga magulang niya kung paano iwan sa kalsada ang lolo niya, doon na pumasok ang galit. Hindi ito mainit na galit na sumasabog. Isa itong malamig. Kalkulado. At saktong halit. Ang klaseng galit na kayang maktayo, ne, pundasyon at mag-restore, ne, mega gusali. Ang klaseng galit na gumagawang plano. Nagmaneho ako pabalik sa rest house ng dahan-dahan. Maingat. Sinusunod ang speed limit. Nag-iisip, minalit ako ni Mark. Pareho nila, akong minalit. Akala nila. Isa lang akong inosenteng retiradong matanda, na masyado ng pagod para lumaban. Nakalimutan nila. O baka hindi nila talaga alam kung sino ako. 4 na dekada sa architectural restoration. Ibig sabihin, kilala ko ang bawat kontraktor, abogado, at building inspector sa buong probinsya. Nagtrabaho ako sa mga historical properties na nagkakahalaga ng dandang milyon. Nakabisado ko ang mapasikot-sikot ng zoning laws, preservation societies, at heritage commissions. Alam ko kung paano magtayo ng mabagay. Ibig sabihin, alam ko kung paano protektahan ang mga ito. Bumalik sa isip ko ang mga sinabi ni Attorney Roberto. Usufruct. Environmental protection restrictions. Family home declarations. Dati. Ni, research, ko, yung bilang safety net lang. Ngayon. Ito na ang magiging maarmas ko. Pag-uwi ko sa bahay. Kinuha ko ang cellphone ko at hinanap ang numerong kailangan ko. Ate. Steve. Nagtrabaho kami nun sa pag-restore ng isang lumang simbahan sa Intramuros. Nakadeal namin ang mga restrictions sa titulo at mga requirements ng National Historical Commission. Matalas ang isip. At mas matalas ang etika sa trabaho. Kung may makakatulong sa akin na gawing bulletproof ang property ko. Habang tinuturuan ko nga matinding leksyon ang anak ko. Si Steve yon. Sumagot siya agad. Arturo, ilang buwan na kitang hindi naririnig. Kumusta ang retirement? Complicated. Sabi ko, kailangan ko ng legal help. Family issue. Gaano kabilis mo pwedeng i-draft ang isang deed of usufruct para sa property ko sa Sagada? 1 or 2 days. Kung bibilisan natin. Huminto siya saglit. Anong nangyayari? Kinuwento ko lahat. Ang pekang foreclosure. Ang usapan sa kapeya na narinig ko. Ang online poker debt. Nakinig si Steve nang hindi sumasabat kahit isang beses. Sanay na abogado. Pagkatapos kong magsalita. Tahimik siyang ilang segundo. Fraud at financial exploitation against a senior citizen. Ang pinaplano nila. Sabi niya. Sineseryoso ang batas yan. Pwede tayong magsampa ng criminal charges. Hindi. Patak etuyo ang boses ko. Walang pulis. Walang piskal. Gusto kong mas malinis. Malinis. Gusto kong protektahan ang property ko sa paraang hindi nila pwedeng bawiin o ilaban sa korte. At gusto ko na maintindihan nila kung ano mismong ginawa nila sa akin. Tumingin ako sa mga bundok. Sa rest house na 40 taon kong pinangarap. Akala nila madali lang akong biktimahin. Oras na para magturo. Tumawa ng mahina si Steve. Parang naimpress. Perfect ang usufruct. I re-recommend ko rin na layan natin ng
Environmental Heritage Restriction. Ililimit nito kung anong pwedeng gawin sa property. Para wala talagang developer na gugustuhing bilhin yan. Plus, i-declare natin as family home under the family code. Para hindi pwedeng i-garnish o ay rumataeng kahit sinong inutangan nila. Huminto siya ulit. Kailan sila darating? Sa 17th. In 10 days. Kita tayo bukas sa opisina ko sa BGJ. Gagawin nating bulletproof yang rest house mo. Pakababa ko ang phone. Umupo ako sa porch. Pinanut ko ang pagdaan nga araw. Sa isang lugar, doon sa siyudad. Malamang nagsiselebrate na sina Mark at Val sa master plan nila. Nabibilang ang parang wala pa naman. Nagpaplano, and beach trip. Wala silang kaide-ideya kung anong paparating sa kanila. At yan mismong yun ang gusto ko. Nasa 8th floor ng isang glass tower sa BGC ang law firm ni Steve. Moderno. Malinis. Yung klaseng naniningil ngeng, libo-libo per hour, at sulit naman bawat sentimo. Bumaba ako galing sa gada ng madaling araw para umabot. 9 a.m. ang meeting. Dumating ako ng 20 minutes early. Uminom akong kape sa lobby habang pinapanot ang mga abogado na pumapasok. Mga bata pa. Nakasweet. May dalang briefcase na mas mahal pa yata sa unang kotse ko. Ibang-iba ang mundong ito sa malikabok at masementong lugar kung saan ko ginugol ang buhay ko. Pero kabisado ko rin ang mundong to. 40 taon akong nakikipag-usap sa mga abogado para maintindihan ang lengguwahe at diskarte nila. Bumaba si Steve sa lobby para salubungin ako. Walang assistant. Isang mahigpit na handshake at isang tingin na nakakaintindi. Mukha kang puyat. Sabi niya habang nasa elevator kami. Halos hindi ako natulog. Totoo yon. Buong gabi akong nagbasa ng civil code. Nag-cross-reference ng mga batas. Bumubuong strategy. Alas 3 ng madaling araw. Alam ko na kung ano mismong kailangan ko. Kailangan ko na lang itong gawing legal, kay Steve. Ang opisina niya ay may floor-to-ceiling windows na tanaw ang buong BGC. May mahogany desk. Leather chairs. At mga diploma mula sa UP at abroad. Pero ang nakapukaw sa atensyon ko ay ang maliit na scale model ng San Sebastian Church sa bookshelf niya. Yung project na ginawa namin dati, nandiyan yan para hindi ko makalimutan. Sabi ni Steve nang mapansin niyang nakatingin ako doon. Best project na nahandle ko. Mas marami pa akong natutunan sa'yo tungkol sa preservation law within 6 months kaysa sa 3 years ko sa law school. Tinuro niya ang upuan. Oh. Kwento mo na lahat. Wag kang mag-ivon nung detalye. Inilata ko ang buong sitwasyon. Ang unang tawag ni Mark. Ang pasasalamat ni Val. Ang narinig ko sa kapihan. Ang utang sa online poker. Ang pekang foreclosure. Ang beer na nakaredy na. Nagsulat si Steve sa yellow pad niya. Nagtatanong ng ilang bagay para mas malinawan. Tiyak at direktang tanong. Parang surgeon, nang matapos ako. Sumandal siya sa upuan niya. The good news is, may matatalim na ngipin ang batas para dito. Ang financial exploitation ay seryosong krimen. Yung ginagawa nila fraudulent inducement. Abuse. Estafa mabigat yan. Sabi ko sa'yo. Walang criminal charges. Malinaw tayo doon. Got it. Pero kailangan mong marinig yung legal context. Pinitik niya ang ballpen niya sa notebook. Ang anak mo at manugang mo ay nagbabalak ng isang bagay na kapag nagsaksid. Krimen na. Diyan ko ibabase ang depensa natin. Hindi lang natin poprotektahan ang property mo. Gagawin nating legal at mathematically impossible para makakuha sila kahit isang kusing sa modus nila. Paano? Tumayo si Steve at naglakad papunta sa bintana. 3-layer defense. Una. Usufruct. Ita-transfer mo ang naked ownership. Pero i-retain mo ang right to use and enjoy it hanggang sa mamatay ka. Hindi pwedeng ibenta ang property nang walang written consent mo. Pangalawa. Environmental and heritage restriction. Ililimit natin ang development rights ng lupa. Walang expansion.
Walang demolition. Walang pagbabago sa istruktura. Sobrang turn-off yan sa mga quick flip buyers. Pangatlo, idedeklara nating family home. Poprotektahan nito ang bahay, laban sa kahit anong utang. Kahit pa may himalang mangyari at makuha nila ang titulo. Walang pwedeng makremata niyan para ipambayad sa online sabong ni Mark. Priniseso ko ang impormasyon. Kaya kahit pirmahan ko ang deed of sale nila bukas. Ibig sabihin, enye, usufruct. Pwede pa rin akong tumira doon. Ang restriction means, hindi nila may bebenta sa developer. At ang family home means, hindi yon magagala ang mga inutangan nila. Bumalik siya sa desk niya. Pero ito ang obra maestra diyan. I-backdate natin ang epekto nito. Legal na backdating. Inunotaryo natin ngayon sa tamang petsa. Pero ilalagay natin na ang effective date ay bago pa tumawag si Mark. Let's say, 1 linggo bago. Para mapatunayan na ang intensyon mong protektahan ang property ay walang kinalaman sa hininging pabor ni Mark. Mawawalan sila ang argument na ginawa mo lang to para guluhin ang bentahan. Asti. Matalino at valangawang asti. Legal ba yun? Totally. As long as transparent tayo sa notaryo kung kailan pinirmahan at kung kailan ang start ng effectivity. Valid yon. Naglabas siyang blankong papel. Kailangan ko ng technical details. Title numbers. Tax deck. Existing liens. Dala ko lahat. Titulo. Insurance. Plano. Resiboan amilyar. Inilatag ko lahat sa desk niya na parang mga architectural blueprints. 2 oras kaming nagtrabaho. Si Steve ang nagda-draft. Ako ang nagre-review at nagdadagdag ng details. 12 page ang usufruct document. Mas mahaba ang heritage restriction. Kailangang isa-isahin ang mga bawal. Yung family home declaration ang pinakamadali. Sino ang hahawak ng conservation restriction? Tanong ko. Ang Denaro Local Heritage Board sa inyo? Tatanggapin nila yan as ecological encumbrance. Mananalo lahat. Tumango siya. Ibig sabihin din nito. Sino mang bibili? Kailangang mag-report sa kanila. Good luck na lang kay Mark kapag in-explain niya sa buyer kung bakit niya binibenta ang lupang nakalok sa ecological protection. Pagdating ng tanghali. Ready na ang draft. Nag-schedule si Steve nung notaryo para sa hapon. Tapos pinag-usapan namin ang appraisal. Sabi mo mas mahal na ang value kaysa sa binili mo, tanong ni Steve. Tingin ko. Original yung structure. Treated wood. Premium location. Narestore ko na rin yung loop. Mga wood carvings na hindi mo na makikita ngayon. Ipa-appraise mo. Official appraisal. Hindi lang market analysis. Kung mas mataas ang value yung property kaysa sa binili mo, mas matibay ang posisyon natin. Magmumukhang sophisticated investment too. Hindi lang desperadong move, isang matanda. Tinawagan ko ang kaibigan kong appraiser. Si Architect Pat. Specialty niya ang mga historical properties. Ayat siya sa Sagada Saluk ng 3 araw at kaya niyang ibigay ang report in a week. Perfect timing. Handa na lahat ng armas ko bago pa man tumapak si Mark sa bahay ko. Dumating ang notaryo ng 2:30 p.m. Pinirmahan namin ang lahat. Inayos ni Steve ang dates. Legal. Documented. At bulletproof. Ipapasa to sa Registry of Deeds bukas ng umaga. Sabi ni Steve sabay abot sa akin ng kopya sa loob ng leather folder. 48 hours para pumasok sa system. Pagdating anak mo, registered na, to publicly, irrevocable. Hinawakan ko ang folder. Naramdaman ko ang bigat nito. Parang sobra naman yata, to. Bulong ko, saktong sobra lang yan. Sumeryoso ang mukha ni Steve. Arturo, sinubukan kang manipulahin ng anak mo gamit ang apo mo bilang pain. Pinag-usapan ngang manugang mo ang mental capacity mo na parang isa kang batang mangmang. Deserve nilang matutunan na ang pangmamaliit sa katalinuhan ng isang tao ay may napakamahal na bayad. Sa labas.
Maraw ang begese. Nagmaneho ako pabalik ng Sagada. Dahan-dahan. Nasa pes niya sidang folda. Dumaan muna ako kay Attorney Roberto bago umuwi. Binuksan niya ang pinto niya. Ang reading glasses. Hawak ang libro. May 1 minuto po ba kayo? Tanong ko, habang nakakape kami sa porch niya. Inexplain ko ang natutunan ko, at ang ginawa ko. Nakinig si Attorney Roberto ng may matalas na atensyon ng isang taong dekada na sa korte. Pagkatapos kong makwento. Ngumiti siya. Hindi masayang ngiti. Kundi, ingiti, ing matinding satisfaction. Ang usufruct ay isang napakagandang batas. Ang anak mo ay diretsong lalakat papasok sa isang bear trap. Humigop siyang kape. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag narealise niya yan? No? Magagalit yon. Higit pa sa magagalit. Pakiramdam niya tinatraidor siya. Ang ironic. Kung isipin mo ang plano nila sakin, pero hindi na mahalaga sa kanya yon. Tinitigan ako ni attorney. Handa ka ba dun? Hindi. Hindi ako handa. Naisip ko si Mark nung 8 years old siya. Tinutulungan akong maglihangeng kahoy. Nung 15 years old. Naging masungit at malayo. Nung 25. Humihingi na naman ng pera. Nung 38. Nagpaplanong, nakawan ako, handa ako. Sabi ko, pakbalik ko sa rest house. Inayos ko ang lahat sa loop ng folder. Usufruct. Eco-restriction. Family home declaration. Magkakopya na handa na para kina Mark at Val pagdating nila. Isang welcome package. Sabi nga ni Steve habang nabibiro. Ang solidong patunay na ang master plan nila ay patay na bago pa man magsimula. Darating sila sa loob ng 6 na araw. 6 na araw bago marealis ni Mark na ang tatay niya ay hindi tanga tulad ng inaakala nila. Mabilis na lumipas ang mga araw sa paghahanda. Dumating si Architect Pat dala ang camera at metro niya. 3 oras niyang dinokumento bawat sulok ng rest house. Original beams. Hand-carved details. Lumabas sa report niya. Market value is 10. Sabay. 0, 0, 0 pesos. 900 ka, higit sa binayaran ko. Tama si Steve. Ang appraisal ang nagbigay ang matinding bigat sa lahat ngang to. 2 beses nag-text si Mark. Tuloy tayo sa 17. Pa. Thank you talaga sa ginagawa mo. Bawat message niya. Parang liha na kumakaskas sa balat ko. Simple lang ang reply ko. Sige. Makita tayo. Dumating ang pet sa huton. Maaga akong nagising. Naktimpla ni kape. Nilapag ko ang folder sa ibabaw ng dining table. Nakaayos lahat. May tatak na ng Registry of Deeds. Legal. Public. At irrevocable. 2:00 ang hapon nang dumating ang 3 sasakyan. Yung Audi ni Mark. Sumunod ay yung Lexus SUV ni Val. At sa huli, isang silver na BMW. Siguro yan ang ahente. Pinanot ko sila mula sa bintana habang nagpapark. Bumaba si Mark. Naka-khaki pants at polo shirt. Parang mag-golf lang. Si Val. Bumaba na naka-designer sunglasses. Naka-focus sa cellphone. Yung ikatlong lalaki. Nasa 40. Nakasuot na mamahalin at may dalang leather briefcase. Nakita ko ni Mark sa porch. Kumaway at ngumiti ng pakalaki-laki. Pa, salamat talaga sa pagpayag mo. Umakyat sila sa hagdan. Niyakap ako ni Mark. Mali ang pakiramdam. Parang yumayakap ka sa estranghero na suot ang mukhang anak mo. Bumeso sa akin si Val. Nakakasakal ang pabango. Ang ganda po pala talaga rito. Daddy Arturo. Ang ganda ni Castanio. Nakabot niyang kamay, yung ahente. Rico Velasco, po. From Velasco, Real Estate. Nice meeting you po. Sir. Puro magaganda po ang kwento ni Mark tungkol sa inyo. I'm sure. Sabi ko. Pasok kayo. Kalmado. Maliwalas.
Pinapagana ang 40 taon kong karanasan sa pakikipag-usap sa mga pasaway na contractors at demanding na kliyente. Huwag magpakita ng kahinaan. Huwag munang ilabas ang baraha. Umupo sila paikot sa dining table. Agad binuksan ni Rico ang briefcase niya at naglabas ng mga papeles. Straight to the point na po tayo. Panimula niya. Nagpapanggap na profesional. Magsisetap lang po tayo ng collateral agreement. Simple pledge lang po. Pagka-update ni Mark ng payments sa bahay niya. Ipapasok na namin agad ang release. Mabilis lang po to. Lagi namin tong ginagawa. Umabante si Val. Umating nakalala. Naku. Dad Arturo. Hindi po talaga namin alam paano kayo babayaran dito. Sobrang nag-aalala po kasi talaga si Santi. Kahit pilit po namin siyang pinoprotektahan. Big breath of fresh air po to sa amin. Tumango-tango, si Mark nang mabilis. Graba ang bangko. Pa. Walang puso. Kaya malaking tulong tong time allowance. Hinayaan ko silang magsalita. Pinanut ko kung paano ilatak ni Rico ang nga papeles sa lamesa. Napansin ko na hindi siya makatingin sa mga mata ko habang inexplain ang mga technical na terms. Napansin ko ang pangingining ng paa ni Val sa ilalim ng lamesa. Kaba. Exit mo. Napansin ko ang pilit na pakiking relax ni Mark. At kung paano, siya palaging nakatingin sa relo niya. So, kung pwede po sana, kayong pumirma rito. Sabi ni Rico. Tinulak ang papel papunta sa akin. At pa-inisyal na rin po dito. Ipapasok po namin to agad. At pwede niyo, na pong sabihing naisalba, niyo ang pamilya na anak niyo. Hindi ko inabot ang balpen. Sa halip, hinawakan ko ang folder ko, bago tayo magpatuloy. May kailangan muna kayong makita. Nagiba ang hangin sa kwarto. Parang bumagsak ang atmospheric pressure bago bumadyo. Binuksan ko ang folder at nilabas ang unang dokumento. Isa itong deed of usufruct na pumasok na sa Registry of Deeds. Tiningnan ko ang petsa. Nung bago pa tumawag sa akin si Mark. Tinulak ko yung sa gitnang lamesa. Ita-transfer nito ang ownership. Pero ako ang naiwan bilang usufructuary, habang buhay. Ibig sabihin, may absolute right akong tumira rito hanggang sa araw na mamatay ako. At, ang pinaka-importante, ang property na ito ay hindi pwedeng ibenta. Izongla. O ilipat kaninuman ng walang written consent ko. Kinuha yon ni Rico. Binasa niya ang mukha niya. Mula sa pagiging confident profesional. Naging panic-stricken sa loob ng 5 segundo. Mayroon pa. Nilabas ko ang sumunod. Eco-heritage restriction. Nililimitahan nito ang pag-develop ng lupa. Walang expansion. Walang demolition. Walang structural changes. Register dito sa DENA at sa Heritage Board. Permanent at irrevocable. Sino mang buyer na gustong mag-remodel o magtayo ng bago. Walang magagawa rito. Tumigil sa pag-ikot ang paa ni Val. At ito. Nilabas ko ang 3. Family Home Declaration under the Family Code. Pinoprotektahan ang property laban sa kahit anong utang o pakremata ng mga creditors. Ibig sabihin, kahit may himalang makakuha ng titulo rito, hindi ito pwedeng gamitin pambayad ng utang. Namutla si Mark. Hindi, yung madramang putla. Kundi unti-unting nawalan ng dugo ang mukha niya. Nakakatawa sana kung hindi ko sariling dugo ang nakaupo dun at nare-realize na bumagsak na ang buong modus nila. Panghuli. Nilapag ko ang appraisal report ni Pat. Isang official appraisal na nagpapatunay na ang property na ito ay nagkakahalaga ng 4 million pesos. Mas mataas pa sa binili ko. Isang solidong patunay kung bakit ko ito binigyan ng matinding legal protection. Katahimikan. Isang katahimikang napakabigat na pwede mo yata itong hiwain gamit ang cutter na ginamit ko pambukas ng nabalikbayan box kahapon. Tumikim si Rico. Si Arturo. Medyo makukomplika.
po ang collateral agreement natin dito. Sa mga restrictions po na ito, walang collateral agreement na mangyayari. Malamig na putol ko. Dahil wala namang foreclosure na nangyayari. Diba? Mark, bumuka ang bibig ng anak ko. Sumara. Bumuka ulit. Walang lumabas na boses. Sinubukan ni Val na bawin ang sitwasyon. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin, Cafe Ilustrado. Putol ko. 10 araw ang nakakalipas. Mga 11:30 ng umaga. Magkausap kayo ng kaibigan mong si Rachel. Kinekwento mo kung paano niyo pinaplanong ibenta ang rest house ko para pambayad sa 1.7 milyon pesos na utang ni Mark sa online poker. Lumingon ako kay Mark. Nakakatawa no, kung paanong, eksaktong doble, yon ang halagang sinabi mo sa akin na atraso niyo sa bahay. Ang dugong nawala sa mukha ni Mark ay mabilis na bumalik bilang mainit na mapupulang marka sa pisngi niya. Ang plastic at compost na mukha ni Val tuluyang nabasag. Sinusubaybayan niyo kami, sigaw niya. Tumaas na ang boses. Bumibili, ako en nekape. Ang lakas ng boses niyo eh. Tumingin ako kay Rico. Nananigas na parang rebulto. Ikaw. Magkanong komisyon ang inaasahan mong makuha sa bentahang ito? 300. Ling, sabay. Ling, nakaka-disappoint siguro nung na-realize mong ang property na gusto niyong iramata ay legal na hindi pwedeng galawin. Nataranta si Rico. Nagsimula siyang ligpitin ang mga papeles niya. Tingin ko po, may misunderstanding. Sinusubukan ko lang po tumutulong, kang mang-scam ngang senior citizen. At seryosong krimen, yan. Hinayaan kong maghang ang threat sa ere. Hindi ako magsasampaeng kaso laban sa inyong tatlo. Pero gusto kong malinaw sa inyo kung ano yung muntikan ng mangyari rito. Sa wakas. Nahanap ni Mark ang boses niya. Makinig ka muna. Hindi. Mas matikas ang boses ko kaysa sa husto ko. Ikaw ang makinig sa akin. Sa loob ng 40 taon. Binigay ko sa iyo lahat. College. Kasal mo. Down payment sa bahay niyo na hindi mo naman binayaran. At ganito mo ako pasasalamatan? Magsisinungaling ka sa mukha ko? Gagamitin mo ang apo ko bilang pain para nakawin ang nag-isa kong naiwan para sa retirement ko. Tumadyo ako. Kaya ganito ang mangyayari. Alis kayong tatlo. At pag-isipan niyo, nang mabuti kung worth it pa bang ayusin yung relasyon niyo sa akin. Kinuha ni Val ang bag niya. Balif na kayo. Mark. May sabihin ka naman. Pero hindi nakatingin si Mark kay Val. Sa akin siya nakatingin. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon baka dekada, nakita ko sa mga mata niya na hindi lang ito kayabangan. Nakita ko ang takot na realize na niya. Ang tatay niya ay hindi madaling biktimahin. At kahit anong mangyari simula ngayon, mangyayari yon sa sarili kong marules. Hindi sa kanila. Umalis sila nang walang ibang sinasabi. Halos patakbo si Rico, papunta sa BMW niya. Naglakad si Val palayo. Galit na galit. Tumutunog ang takong sa kahoy na porch. Si Mark. Nanatili, siyang, nakatayo, saglit. Bumabuka ang bibig na parang may gustong sabihin. Pero walang lumalabas. Sa huli. Tumalikod din siya at naglakad papunta sa kotse niya. Umarangkada ang Audi ni Mark ng mas malakas kaysa sa kailangan. Pinanot ko kung paano maglaho ang mga sasakyan nila sa maalikabok na daan pababa. Nag-iwan sila ang alikabok sa era. Pumasok ako sa loob. Nagsalin ng isang basong mamahaling whiskey na tinatago ko para sa mga special occasions. At umupo sa porch. Ang mabundok. Ganun pa rin ang hitsura gaya kaninang umaga. Walang pakialam. Walang hanggan. Saktong-sakto sa kailangan ko. Paglipas ng 1 oras. Dumaan si Attorney Roberto. Nakita ko yung convoy pababa. Sabi niya, mabilis na meeting. Inalok ko siyang boten whiskey. Tinanggap niya. Kamusta ang pagtanggap nila?
Tanong niya. As expected. Shock. Denial. Tapos tumakas. Pinaikot ko ang baso sa kamay ko. Yung ahente nila. Mukhang ninakawan nege komisyon. Which is, technically, toto naman. Tumawa ng malakas si Attorney Roberto. Yung usufruct, document mo. Obra maestra. John. Simple. Elegant. At bulletproof. Magaling ang abogado mo. 40 taong pakikipagdeal sa mga abogado. Matututo ka rin kung sino ang magaling. At kung sino ang mahalang maningil. Umupo kami doon. Tahimik habang palubog ang araw. Bandang huli. Umuwi na si Atty. Roberto, at naiwan ako mag-isa. Kasama ang mga isip ko. Ang whiskey ko. At ang rest house kong legal na bulletproof. Tumagal ang kapayapaan ng eksaktong 3 araw. Tapos, isa-isang bumaksak ang nga domino, bumisita ulit, si Atty. Roberto. May dalang balita. May nakita, akong interesting kanina sa siyudad. Yung manugang mo, nasa parking lot ng Premier Automotives. Nakikipag-away ng malupit sa anak mo. Puro turo. Puro sigaw. Bumarurot palis. Nag-iwan ng marka ang goma sa kalsada. Maha-imagine ko. Ang perfect. Filtered na buhay ni Val. Nawasak sa parking lot na pinaktatrabahuan ni Mark. Sa harap ng mga katrabaho nitong nanonood sa bintana. Isang public spectacle. Kalahating ang parking lot. Siguradong narinig, siyang sumisigaw, tungkol sa online, sabong at mga kasinungalingan. Neutral ang mukha ni attorney. Pero nakita ko ang bahagyang tuwa sa mata niya. Maliit ang mundo. Mabilis ang balita. At mabilisan ga. Sa sumunod na linggo, nakatanggap akong sismis mula sa iba't ibang channels. Ang asawa ni attorney. May kakilala nga, kaibigan ni Val na si Rachel. Nagilty raw si Rachel sa ginawa nila. Sabi niya, umabot na sa limitasyon si Val. Malala na yung pumalpak ang plano sa rest house. Pero nagsimula na raw tumawag ang mga naniningil ngang utang. Mga collection agencies. Mga abogadong. Represent NG, mga online casinos. Marami palang inutangan si Mark na betting sites. Tumatawag sa bahay. Sa cellphone ni Val. Sa teleponong opisina ni Mark. Yung huli ang nagpasabok sa lahat. Ang boss ni Mark sa dealership. Isang Don Ricardo. Ay malaki ang pagpapahalaga sa reputasyon ng kumpanya. Ang isang sales manager ay hindi dapat tinatawagan ng mga debt collector sa mismong showroom dahil sa utang sa sugal. Nakakasira nga mahe. Nakakuha ng warning si Mark. Tapos isa pa. Hanggang sa nilagay siya sa administrative review ang corporate term para sa nagahanap na kami ng rason para sibakin ka. Nakipaghiwalay si Val nung Miyerkules. Nalaman ko ito kay Steve. Nalahing updated sa tsismis sa legal circle. Kumuhang magaling na law firm yung manugang mo. Mahal maningil yon. Annulment on the grounds of psychological incapacity at financial infidelity, ang nilalakad. Nalaman ko na tinago daw ni Mark, yung addiction niya sa sugal hanggang nung nag-fail, yung plano niyo. Tumawa ng mahina si Steve. Nag-file din for sole custody. Ginamit, yung gambling addiction as proof of instability. Smart move. Pinrotektahan yung bata. Tapos mas pinasama ang imahe ni Mark. Si Santi. Sinubukan ko siyang hindi isipin. 10 taon. Naipit sa 2 magulang na sumasabok. Deserve ang batang yon ang mas magandang buhay kaysa rito. Tumawag si Mark nung Biyernes ang gabi. Muntik ko nang hindi sagutin. Pero nanay, ang kuryosidad ko. Mark. Pa. Ang boses niya. Parang basak. Talunang-talunan. Malayo sa aroganteng tono, niya nung pumasok siya sa bahay ko na inaakalang makukuha niya ang kinabukasan ko. Pa. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano.
Pero, wala nga. Pinanatili kong malamig ang boses ko. Wala kang karapatang humingi sa akin ng kahit ano. Nakipaghiwalay na si Val. Pa, tatanggalin na ako sa trabaho. Araw-araw akong tinatawagan ng collectors. Huminto siya. Halos hindi makahinga. Kailangan kong tulong mo. Pa, please. Katulad ng lagi mong ginagawa. Kalimutan na natin yung misunderstanding natin. Misunderstanding. Parang asido sa dila ko ang salitang yon. Sinubukan mo akong nakawan. Mark? Nagsinungaling ka na mawawalan ng bahay ang apo ko. Nagdala kang ang buitres sa pamamahay ko para tulungan kang nakawan ako. Hindi, yon misunderstanding. Krimen yon na pinili kong hindi isumbong sa pulis. Desperado lang talaga ako. Pa, lulubog na ako sa utang. At naisip ko lang. Naisip mo na masyado na akong matanda at tanga para lumaban. Tumayo ako at naglakad sa bintana. Ang kalangitan ay nakukulay lila dahil papalubog na ang araw. Naisip mo na dahil 40 taon akong nagre-restaurant nga lumang building. Wala na akong alam sa batas ngang pagmamay-ari ngang lupa. Minaliit mo ako dahil yon ang pabor sa iyo. Pa, please, anak mo ko. At tatay mo ako. Ibig sabihin, ang pinakamagandang tulong na may bibigay ko sa iyo ngayon ay hayaan kang solusyonan ang sarili mong problema. Medyo pinalambot ko ang boses ko. Konti lang. Sapat lang para mag-sound na tao. Mark, 38 years old ka na. May gambling addiction ka. Nakaipon ka ngang halos 2 milyong pisong utang. Wala sama yun ang responsibilidad ko. Baka oras na para tumanda ka. Binaba niya ang telepono. O ako ang nakbaba? Hindi ko na matandaan. Nagdala ang mas maraming balita ang sumunod na linggo. Gusto ni Val na makontrol ang kwento. Nag-send siya ng mahabang message sa group chat ng pamilya. Sa versyon niya, si Mark ang absolute villain. Sugalero. Sinungaling. Manipulative. Isang anak na sinubukang iskam ang sariling matandang ama. At siya ang biktima na naloko lang at ngayon ay buong tapang na pinoprotektahan si Santi mula sa baling nitong ama. Matalino. Walang awa. Pero matalino. Kinokontrol niya ang narrative bago pa makapagsalita si Mark. Nakarating ang sismis sa akin mula sa pinsan kong si Tita Carmen sa Maynila. Alalang-alala ng tumawag. Arturo. Toto ba to? Gustong kunin ni Mark yung rest house mo? Complicated. Carmen. Sagot ko. Ang diplomatic way ng pagkasabi ng gu. Pero ayokong pag-usapan. Kumalat ang balita sa pamilya na parang apoy sa tuyong damo. Pagsapit na end of July. Alam ng lahat. Si Mark ang itinakwil. Si Val ang kawawang inang tumatakas sa asawang adik sa sugal. At ako ang kawawang senior citizen na muntik manakawan ng sariling anak. Ayoko nung huli. Ang pagiging biktima. Ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin hindi mo nakita ang paparating. Na hindi ka na handa. Pero hindi na worth it na makipagaway pa sa family politics. Hayaan ko na silang mag-isip. Ang importante. Bumabagsak na ang mundo ni Mark gaya ngang nararapat. Natural consequences. Logical results. Walang guilt na dumalaw sa akin. Kakaibang satisfaksyon lang. At sa mga panahong tahimik, naisip ko si Santi. Naisip kong protektahan siya. Turuan si Mark ng leksyon na balang araw, ay baka maksalba kay Santi mula sa pagkakaroon ng tatay na naniniwalang. Okay lang manloko ngang tao, minsan. Ang awa, ay, nakbabalat kayo bilang parusa. Minsan. Ang pagmamahal ay nangangailangan ng pagpapabagsak sa taong mahal mo. Sumang-ayon ang nga bundok. Nakita na nila ito dati. Dumating ang Agosto na may dalang mga thunderstorm sa bundok tuwing hapon. Nagbavanish ako ng kahoy sa porch. Gumagawa akong toy box para kay Santi, mula sa lumang kahoy. Para may magawa lang ang makamay ko habang patuloy na gumuguho ang mundo ni Mark. Tumawag si Steve.
Nag-file ang kaso, ang anak mo para ipawalang bisa yung usufruct. Diretsong sabi niya. Sinasabi niya na wala ka raw sa tamang pag-isip nung pinirmahan mo yon. May undue influence daw galing sa akin at sa kapitbahay mong si Roberto. Binitawan ko ang brush. Anong ginawa niya? Pambihira. Patay gutom na galaw. Desperado. Parang natutuwa, pa si Steve. Kumuha siyang murang abogado. Isang attorney Flores. Kilala yon sa mga family disputes. Pero palpak ang record. Yung demanda nila. Sobrang pangit neng pakakasulat. Nako-contradict pa sa sarili niya. Sinasabing wala ka raw sa tamang capacity. Pero sa kabilang banda, binibuild up naman nila yung 40 years mo as architect na nagdedeside para sa complex projects. Ang ganda sa sobrang tanga. Anong next step natin? Sasagutin natin. Easy. Magpa-file ako ng motion to dismiss. Include ko yung appraisal para makita nila ang real value at yung sophisticated knowledge mo sa real estate. Magpapa-attach ako ng letters of recommendation from your colleagues na magpapatunay na matalas pa ang isip mo. Pagtatawanan lang sila ang judge. Huminto siya. Kaso gagastos dito si Mark ng parang wala siya. Siguradong humingi ng acceptance fee, yung Flores na yon. Mga trills. 0, 0, 0 pesos din siguro. Tinapon ng anak mo ang parang wala siya, para sa kasong, hindi niya mananalo. Nang ibaba ko ang phone. Naiwan akong nakatayo sa porch. May naramdaman akong kumirot sa dibdib ko. Hindi siya guilt. Hindi rin awa. Pero parang ganun na nga, nalulunod si Mark. Kumakapa sa dilim. Pinalalala ang lahat. Ang isang bahagi ko yung bahaging nakturo sa kanyang MacBike. Tumilong sa homework niya. Nag-celebrate sa graduation. Niya gustong maghagis ng salbabida. Pero yung isa pang bahagi ko, naalala yung boses ni Fal sa kapehan. Uwi sa maliit na tsondo sa siyudad ang matanda bago pa niya ma-realize kung anong nangyari sa kanya. Tinuloy ko ang pagvavanish. Pakalipas ng 2 linggo. May bagong balita si Attorney Roberto habang nagkakape kami. Tinanggal na ang anak mo sa Premier Auto. Sabi niya, nagbabasa sa cellphone niya. Yung asawa ang kaibigan ni Mrs. Doon nagtatrabaho. Umano. 3 araw absent si Mark nang walang pasabi. Tapos pumasok. Nagwala sa opisina naga manager niya. Sinasabing pinag-iinitan daw siya. Pinalabas daw siya niya mega sekyu sa kalsada habang sumisigaw. Maha-imagine ko. Si Mark. Nawalan ang kontrol sa gitna ang opisina habang nakatingin ang mga kliyente. Gaano kalala? Sapat para mag-isip ang management na kumuha ng restraining order laban sa kanya kung babalik pa siya. May sinigaw pa daw na magdedemanda for illegal dismissal. Tumingin sa akin si Attorney Roberto. Nasa free fall na siya. Arturo. Classic pattern. Nawalan kontrol sa isang bagay. Susubukang i-control ang ibang bagay by force. At lalo lang sisirain ang lahat. Nang gabing yon. Tumawag ulit si Mark. Naalangan akong sagutin. Pero naisip ko. Kailangan ko itong marinig. Tinanggal nila ako. Garalgal ang poses niya. After 12 years, tinapon nila ako sa kalsada na parang basura. Dahil sa'yo. Dahil sa akin. Ipinahiya mo ako. Alam ngang lahat kung anong nangyari. Kinwento ni Val sa buong mundo. Trinato ako, NG pamilya, na parang kriminal. At ngayon pati trabaho ko wala na. Sumisigaw siya. Sinira mo ang buhay ko dahil ayaw mong tulungan ang sarili mong anak. Hinyaan ko siyang maubusan ng hininga. Tapos, sumagot ako ng mahina. Mark, hindi ko sinira ang buhay mo. Ikaw ang sumira ng buhay mo nung nagdesisyon kang magsinungaling. Manipulahin ako. At nakawin ang property ko. Lahat ng nangyayari ngayon. Consequences lang ng ginawa mo. Desperado ako. Pa, arrogante ka. May kaibahan yon. Tiningnan ko ang kidlat
sa ibaba ng mga bundok. Naisip mo na may karapatan ka sa rest house ko. Na dahil may problema ka. May karapatan kang kunin ang pinahirapan ko. At nung lumaban ako, kinumbinsi mo ang sarili mo na ikaw ang biktima. Anak mo ko, kaya ang sakit-sakit. Nabasak ang boses niya. Ang unang pagkakataon na nakitaan ko ng totoong emosyon. Mark, tutulungan naman kita. Sa utang mo sa sugal kung naging toto ka lang sana sa akin. Gagawa tayo ng payment plan. Ipapasok kita sa rehab para sa sugal. May gagawin tayo. Pero hindi ka humingi ng tulong. Nakplano kang krimen. Walang atrasan doon. Tahimik sa kabilang linya. Tapos, halos isang bulong. Anong gagawin ko ngayon? Alamin mo. Bilang isang adult. At binaba ko ang telepono. Namatay ang kaso ng tahimik sa katapusan ng Agosto. Tiningnan ng judge ang mga dokumento. May 15-minute hearing kung saan talutala ang abogado ni Mark. Habang kalmadong prinesenta ni Steve ang mga ebidensya. Na-dismiss agad ang kaso. Inutusan pa si Mark na bayaran ang court fees, isa na namang 30,000 pesos, nawala siya. Tinawag itong most predictable legal outcome in history. Ni Steve. Tinawag ko itong hustisya, pero ang mga collateral damages patuloy na kumakalat. Bumilis ang proseso, NG annulment ni Val. Nakakita siya ng mga messages sa phone ni Mark. Umano. Gumagamit ito ng encrypted apps para makipag-usap sa mga online casinos. Itinatago ang tindi NG addiksyon niya kahit kay Val. Hinamit ito kay abogado niya para sa custody battle. Binigyan si Mark ng supervised visits kay Santi. 2 oras. Every 15 days. Na may kasamang social worker mula sa korte. Nalaman ko ito mismo kay Santi. Tumawag ang bata sa akin isang gabi. Malit at litong-lito ang boses. Lolo. Sabi ni Mommy hindi na raw ako pwedeng maiwan mag-isa kay Daddy. Hindi raw siya safe. Pero, tatay ko pa rin siya. Diba? Nangilit ang luha ko. Santi. Apo. Mahal na mahal ka nga Daddy mo. Dumadaan lang siya sa napakahirap na oras ngayon. Nag-ingat lang ang judge. Yun lang yon? Nagawe ba kayo ni Daddy? Paano mo i-explain ang pagtatraidor sa isang 10-year-old? Nakaroon kami ngang di pa kakaintindihan. Apo. Away matatanda. Pero hindi ibig sabihin nun. Nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya. O sayo. Okay. Pwede ko ba kayong puntahan diyan? Gusto ko makita, yung chabi niyo. Gumaan ang boses niya. Sabi ni Mommy. Ang ganda-ganda rong gahay niyo diyan. Kahit kailan mo gusto. Sunduin kita this Saturday. Maglakad-lakad tayo sa gubat. Baka makakita tayo ngang usa. Nang ibaba ko ang phone, naramdaman ko ang bigat ng mundo. Si Santi ang inosenteng biktima sa giyerang ito. Wala siyang kasalanan. Pero siya ang nakbabayat ng basak na plato. Laging magabata ang kawawa kapag sinisira ng mga magulang ang sarili nila. Nung weekend na yon. Umakyat si Santi sa Sagada. Hinatid siya ni Val. Nanatili lang siya ng ilang minuto para i-verify kung okay si Santi. Na parabang hindi niya ako kilala for my blast years. At umalis nang walang sinasabi. Naglakad kami ni Santi sa trails. Nakakita nga mga squirrel at usa. Kumain kami ng sandwich sa ibabaw, ng bato habang pinagmamasdan ang walang hanggang lambak. Sobra pong lungkot ni Daddy. Sabi ni Santi habang kumakagat sa sandwich. Minsan umiyak siya. Ayaw siyang kausapin ni Mommy kundi sa abogado lang. Hindi ko alam ang isasagot. Kaya tumango lang ako. Galit ba kayo sa kanya? Lolo? Disappointed. Maingat kong sagot. May mga maling desisyong ginawa ang daddy mo. Pero mahal ko pa rin siya. Hindi nawawala yon. Naintindihan yata ni Santi. Natapos ang hapon namin na naglalaro ng domino sa porch.
at nakatulog siya habang nanonood ang mga bituin sa sala. Sinundo siya ni Val kinaumagahan. Tahimik pa rin. Malamig. Pero inakap niya si Santi. Nang mahigpit pagtakbo ang bata sa kanya, nakita ko ang isang totoong emosyon sa mukha niya sa unang pagkakataon. Mahal niya ang anak niya. Magandang maalala yon. Pero hindi non mababago ang ginawa nila sa akin. Pumasok ang Setyembre. Nakahanap ng part-time job si Mark sa isang murang ka-rental sa Clark Airport. Mula sa pagiging sales manager. Ngayon ay nasa front desk na siya. Isang brutal at nakakahiyang pakbaksak. Pero marangal na trabaho ito. At pumayag ang mga debt collectors sa maliit-liit na hulog. Sa Nobyembre, magiging official na ang annulment at custody setup. Kay Mark, mapupunta ang bahay. Aya na ni Val dun. Pero kailangang i-refinance ni Mark ang mortgage sa pangalan niya kung may bangko mang magpapautang sa kanya base sa credit history niya. Sira-sira na ang buhay niya. Manggasirang siya mismo ang gumawa. At ako ang taong tumangging pigilan ang pagguho. Minsan sa gabi. Naisip ko kung naging masyado ba akong malupit. Tapos maalala ko ang boses ni Val sa kapihan. Ang kalkuladong kalupitan. Ang kayabangan. At nakakatulog ako ng mahimbing. Mid-September. Nagsimula ng lumamig sa bundok. Nasa loob akong bahay. Gumagawa ang toy box ni Santi nang makarinig ako ang gulong sa labas. Hindi yung pickup ni Attorney Roberto. Iba ang tunog ng makina. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang Audi ni Mark. Mas malikabok kaysa sa naalala ko. May yupi sa pinto ng pasahero. Ang kotseng dati kumikinang. Ngayon ay may mapaklat na ngang pagpapabaya. Bumaba siya ng dahan-dahan. Payat. Kailan pa siya pumayat ng ganito? Maluwag na sa kanya ang polo shirt. At ang dating aroganteng paglakad niya ay nawala na. Nakayo ko. Talunan. Lumabas ako sa porch para salubungin siya. Hindi ko siya pinapasok. Hindi pa. Basak ang boses niya. Pakabanggit pa lang ang salita. Pwede ba tayong mag-usap? 5 minutes lang. Kahit ayoko sana. Tinuro ko ang mga upuang kahoy sa porch. Umupo kami. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang bangin. Nawala lahat sa akin. Panimula niya. Kay Val, mapupunta ang halos lahat sa hiwalayan. Pinapatay akong utang sa sugal. Kahit naka-payment plan pa. Naktatrabaho ako sa airport. Nakpaparenta na kotse. Minimum wage. Tiningnan niya ang makamay niya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong. Alam kong walang kapatawaran yung ginawa ko. Pero nalulunod na ako. At hindi ko na alam paano ayusin to. Ngayon. Walang manipulasyon. Walang kalkuladong pagmamakaawa. Dalisay na, desperasyon na lang. Nabasak na rin ang balutin niya sa wakas. Hinayaan ko ang katahimikan. Pinanot ko ang isang agila na lumilipat sa itaas. Naghahanap ng mahuhuli. Sa wakas. Nagsalita ako. Mark. Alam mo ba kung anong ginawa ko sa loob ng 40 taon? Kumumbinsi ang kilay niya sa tanong ko. Architect ka. Nagre-restore ng mga lumang building. Title lang yon. Pero alam mo ba kung ano ba talaga ang na-achieve ko? Tumadyo ako. Pumasok sa bahay. Kinuha ang isang kahon sa study room ko. At bumalik sa porch. Binuksan ko ito. Sa loob. May mga litrato. Awards. Newspaper clippings. Ang buong buhay ko, sa pisikal na anyo, ito ang San Sebastian Church. Inabot ko ang isang litrato. Historical building. Ako ang nag-lead ang restoration team ng 2012. Project yan na nakakahalaga ng milyon-milyon. Nanalo kami ng National Heritage Award mula sa NCCA. Isa pang litrato. Ancestral House sa Vigan. Ako mismo ang nag-reconstruct ng 3rd floor. Inabot ako ng 8 months para ma-perfect yun. Tinitingnan ni Mark ang litrato na parang ngayon
niya lang nakita. At siguro nga, hindi ko naman siya pinilit na tingnan yon dati. Palasyo de Gobierno sa probinsya. 2016. Ako ang consultant para sa metalwork at gold leaf application. 3 beses akong nakipag-meeting sa governor. Nilabas ko ang isang naka-frame na diploma. State Architecture Award, 2018. Pinakamataas na parangal sa larangan ko. Binigay sa isang ceremony, kasama ang 200 professionals, judges, at politicians. Inabot ko sa kanya ang diploma. Pinanut ko kung paano basahin ng nga mata niya ang eleganteng calligraphy. Ang official seals. Ang mapirma. Hindi ko maintindihan. Sabi niya, bakit hindi mo sinasabi sa akin ang mato? Sinasabi ko. Pero hindi ka naman nagtatanong. Nilabas ko ang iba pang litrato. Yan ang Secretary of Culture. Pinuputol ang ribbon. Ako yan kasama ang director ng Heritage Site. Ako yan na nagbibigay ng lecture sa malaking university noong 2019. Sumandal ako sa upuan. Mark. Kilala ko ang bawat malaking contractor sa bansa. Bawat inspektor. Bawat zoning lawyer. Nakipagtrabaho ako sa mga magistrates na expert sa property laws. Nung pumasok ka sa rest house ko kasama, yung ahente mo para nakawan ako. Hindi ka nakikipag-deal sa isang matandang ulyanin. Nakikipag-deal ka sa isang taong gumugol ng 4 na dekada para i-navigate ang mapinakakomplikadong property transactions sa Pilipinas. Namutla ulit siya. Nasanay na ako sa ganyang mukha niya. Pero, lagi kang mukhang. Nahirapan siyang humanap ng salita. Mukhang normal lang. Normal na trabaho. Normal na bahay. Nakapick up ka lang na 10 years old na? Akala ko, binalik ko ang makalitrato sa kahon. Pinipili ko ang mga projects dahil sa historical value nila. Hindi dahil sa bayat. Pwede sana akong kumita ng tripo kung gumawa ako ng luxury condos para sa malalaking developers. Pero gusto kong mag-preserve mong kasasayan. Hindi sirain ito para sa pera. Tinitigan ko siya sa mata. At gusto kong irespeto mo ako bilang tao. Bilang tatay mo. Hindi dahil sa mga medalya o koneksyon ko. Kaya hindi ako nagmayabang. Nanahimik lang ako. Hindi ko alam. May totoong gulat sa boses niya. Buong buhay ko. Akala ko isa ka lang normal na tatay na nag-aayos ng malumang building. Isa nga akong normal na tatay na nag-aayos ng malumang building. Nakataon lang na yung mga building, na yun ay sobrang importante. At yung trabaho, ay nangangailangan ng experience na ilan lang sa Pilipinas ang meron. Sinarado ko ang gahong. Kaya nung tumawa ka at hinihingi ang property bilang collateral. Alam ko agad na may mali. Ang magatao sa propesyon ko. Hindi padalos-dalos sa desisyon sa lupa. Nagre-research kami. Nagbe-verify. Pinoprotektahan namin ang assets. Namin gamit ang lahat ng batas na pwedeng gamitin. Nanatiling tahimik si Mark. Pinoproseso at nire-recalculate ang lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa tatay niya. Ang restriksyon sa lupa. Mabagal niyang sabi. Ang usufruct. Hindi yon swerte. Hindi yon dahil may nag-advise sa'yo. Alam mo kung anong ginagawa mo mula panong narinig mo si Fal sa kapehan. Napakawala akong maliit na ngiti. Minaliit mo ako dahil hinayaan kitang gawin yon. Yon ang naging pagkakamali ko. Tinuruan kita na ang competence ay dapat itago imbes na i-celebrate. Ginawa kong malit ang sarili ko para hindi ka maintimidate. Sorry. Pa. Tuluyan nang nabasak ang boses niya. Hindi lang dahil sa rest house. Sorry dahil hindi kita pinupuntahan. Dahil trinato kitang parang ATM. Dahil dinala ko si Fal dito sa bahay mo para magsinungaling sa mukha mo. Tumulo ang luha sa pisngi niya. 38 years old. Umiyak na parang bata. Ang yabang ko. Ang arrogante ko.
Akala ko deserve ko lahat ng meron ako dahil lang anak mo ko. Wala naman akong pinahirapan. Gusto ko sanang maging malamig. Panatilihin ang pada ko. Pero yung paguho niya, naging totoong paksisisi. Hindi luhang buhaya. Anong gusto mo sa akin? Mac, wala. Pinunasan niya ang mamata niya. Wala akong deserve. Gusto ko lang malaman mo na naintindihan ko na kung anong ginawa ko. Kung sino ka talaga. At kung gaano yung tinapon ko. Tumayo siya. Salamat sa pagtuturo mo sa akin nito. Aalis na po ako. Umupo ka. May autoridad ang boses ko. Umupo siya. Sabi ko sa'yo. Hindi kita bibigyan ng pera. Paninindigan ko yon. Pero may ibibigay akong iba. Ano po? 100 pasulong. Sa sarili kong magkakondisyon. Umabante ako. Una. Kukuha kang totoong tulong. Gamblers Anonymous. Therapy every week. Documented. Pangalawa. Ayusin mo ang kalat mo. Maliliit na hulog sa mainutangan mo. At 000 pesos a month para sa akin. Pambayad dun sa kalahating milyon na inutang mo pang down payment. Formal at legal na payment plan. Pangatlo. Ayusin mo ang relasyon mo kay Santi. Hindi dahil inutos energy gauge. Kundi dahil deserve niya ang mas mabuting tatay kaysa sa pinakita mo. Tumango si Mark. Desperadong pumayag. At pangapat. Tinitigan ko siya. Aminin mo publicly sa harap ng buong pamilya kung anong sinubukan mong gawin sa akin. Aakuin mo lahat ng kasalanan. Walang palusot. Walang justifikasyon. Yung buong katotohanan lang. Gagawin ko po. Gagawin ko lahat. Seryoso siya. Narinig ko yon sa boses niya. Kung ganon. Magumpisa tayo sa 0. Isang bagong relasyon na nakabase sa honesty at respeto. Hindi sa pera o obligasyon. Handa ka bang gawin yon? Opo. Walang pag-alinlangan. Nakamayan kami. Medyo awkward. Pero tinupat ni Mark ang usapan. Dumating ang unang bayad ng sumunod na linggo. Deposit na 10,000 pesos. Note, payment 1 of 50. Luan. Pinagbukas ako ni Steve ng separate account para dun. Declared sa taxes. Legal. Binding. Isang totong consequence na may totong accountability. Nag-send siya ng picture ng unang attendance sheet niya sa Gamblers. Anonymous nung araw din na yon. Tapos isa pa nung sumunod na linggo. Hindi ko siya tinanong kung anong pakiramdam niya. Hindi ko siya prinesure. Nag-acknowledge lang ako. Small steps. Nangyari ang family gathering nung katapusan ng Setyembre. Pinaorganize ko sa bahay ni Tita Jarman sa siyudad. Neutral territory. Malaki para makasya ang 12 kamag-anak na dumating. Nag-drive si Mark galing sa airport. Mukhang masusuka sa kaba. Dumating si Fal kasama si Santi. Pero makahiwalay silang kotse. Nakagwardiya. Hindi sila nakita ngang ilang, linggo maliban sa supervised visits. Tumahimik ang buong sala ni Carmen nung tumayo si Mark. Alam ang lahat kung bakit kami nandito. Nag-email na si Val noon. Pero ngayon, maririnig nila mismo mula sa kanya. Sinubukan kong nakawan ang tatay ko. Nanginig ang boses niya. Pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Hindi umutang. Hindi gawing guarantor. Nakawan. Gumawa akong kwento na mareremata ang bahay namin. Ginamit ko si Santi para mag-trip siya. At nakplano akong ibenta ang rest house niya para pambayad sa utang ko sa sugal. Halos 2 milyon pesos na natalo ko sa online sa Bonget Poker. Perang tinago ko kay Fal at sa inyong lahat. Nakaupo si Santi sa gitna ni Naval at Carmen. Dilat na dilat ang mata. Masyado pang bata para maintindihan lahat. Pero sapat ang tanda para maramdaman ang bigat na hangin. Nahuli akong papa. Naghanda siya ng legal protections. Usufruct.
Eco-restriction. Dahil mas matalino siya kaysa sa inaakala ko. 40 taon siyang naging isa sa pinakarespetadong restoration experts sa bansa. Pero trinato ko siya na parang tanga. Nabasak ang boses ni Mark. Tinraidor ko siya. Ginamit ko ang anak ko. At nung pumalpak ang plano, sinisi ko lahat ng tao maliban sa sarili ko. Tahimik. Mabigat. Nakakasakal. Nasa terapi na ako ngayon. Gamblers Anonymous. Binabayaran ko ang mga utang ko. At naktatrabaho ako on minimum wage nakpaparenta ng kotse. Dahil sinira ko ang sarili kong karir. Tumingin siya diretso sa akin. At sinusubukan kong makuha ulit kahit kapirasongen respeto en tatay ko. Hindi dahil deserve ko. Kundi dahil baka balang araw. Maging tatay din ako na deserve ni Santi. Nagsimulang umiyak si Santi. Tahimik na pagluha. Niyakap siya ni Carmen. Mukhang gustong tumakbo ni Mark para yakapin ang anak. Pero alam niyang hindi pwede. Hindi pa. Tumadyo ako. Naglakad palapit kay Santi. At lumuhod. Apo. Nakakamali ang daddy mo. Sobrang laking pagkakamali. Pero nakpapakahirap siya ngayon para ayusin yon. Yun ang importante ngayong. Naintindihan mo ba? Tumango si Santi sa balikat ko. Pwede pa tayong pumunta sa rest house kasama si daddy mo balang araw. Kapag ready na siya. Kapag naayos na namin ang trust sa isa't isa. Tumingin ako kay Mark. Takes time. Natapos ang meeting ng medyo awkward. Nakpaalam ang nga tao ng kalahating puso. Pero may ilang humilas sa akin sa gilid. Kasama na si Carmen. Tama ang ginawa mo. Arturo. Sabi niya. Tough love. Yan ang kailangan niya. Umalis si Val na hindi kinakausap si Mark. Pero hindi na siya mukhang galit. Mukhang nag-isip. Nagdala NG pagbabago ang Oktubre. Small. Incremental steps. Nakahanap ng trabaho si Mark sa isang mid-size construction firm sa siyudad. Entry-level position. Nago-compute ng estimates at budgets. Barya na lang ang kinikita niya kumpara nung manager siya. Pero marangal na trabaho. Walang ideya ang boss niya sa nakaraan niya. Nakita lang nitong handang magpakahirap at matuto si Mark. Nagbabasa ako ng blueprints ang gayon. Pa. Kwento ni Mark sa isa sa mga Sunday phone calls namin. Inaral ko ang cost of materials. Labor hours. Nakakahiya man bumalik sa baba. Pero masarap sa pakiramdam. Totoong trabaho. Tuloy-tuloy ang attendance sheets. Mula sa 12 weeks straight. Naging 16. Tinulungan kami ni Steve na gawing formal ang payment plan via notarized contract. Pumirma si Mark ng walang reklamo. Hindi pa rin pinafinalize, ni walang annulment. Humingi ng extension, ang abogada niya dahil daw, sa change of circumstances. Narinig daw ang asawa ni Attorney Roberto na binabantayan ni Val ng maigi si Mark. Tinitiknan kung totoo ba talaga ang pagbabago at hindi lang acting. Matalinong babae. Kalkulado. Pero baka pumabor kay Mark ang pagiging kalkulado niya. Tumaas na rin ang visiting hours ni Santi. Pumayag si Val na mag-weekend visit si Santi kay Mark, without supervision every 15 days. Sinusundo ni Mark, si Santi sa Sabado. Tinutulok sa maliit niyang apartment malapit sa airport. At inakyat nila sa rest house ko tuwing linggo, kumakain kaming tatlo. Naglalarong baraha. Naak-usap kung ano-ano. Anti-anting, naging relax ulit, si Santi sa daddy niya. Isang linggo ng Oktubre. Habang nanonood ng TV, si Santi sa loop. Naiwan kami ni Mark sa porch na kakape. Tumawag si Val sa akin kahapon. Sabi niya, totoong tawag. Hindi dumaan sa abogado. Tinanong kung kamusta work ko. Kung pumupunta pa rin ako sa meetings. Halos 1 oras din kami nag-usap. Progress yan. Hindi na siya makikipagbalikan sa akin. Hindi ngayon.
Baka hindi na kailanman. Pero sabi niya. Huminto siya. Sabi niya. Kailangan ni Santing tatay. At kung mapapatunayan ko raw na stable na talaga ako. Co-consider niya yung joint custody. As in joint. Hindi lang visiting rights. Anong sinabi mo? Napapatunayan ko sa kanya. Kahit gaano katagal abutin. Tinitigan niya ang kape niya. Namiss ko siya. Pa. Hindi yung version niya na akala ko ibabankroll. Yung buhay ko. Kundi yung totoong file. Yung palaban. Protective. At hindi pumapayag na makakuha ng less than what she deserves. Wisdom. Totoong wisdom mula sa bibig ng anak ko. Sinong mag-aakala? Ituloy mo lang ang ginagawa mo? Sabi ko. Darating din yan. O hindi. Pero at least. Magiging tatay ka na pwedeng irespeto ni Santi. Tumingin siya sa mamata ko. Kung binigay mo sa akin yung hinihingi kong pera. Nilustay ko lang yon sa online sabong. Wala sana akong natutunan. Pinuwersa mo akong bumagsak hanggang sa pinakailalim. Hanggang sa makita ko ang sarili ko sa salamin. Nagalit ako sa'yo nun. Pero pa. Thank you. Nanatili kaming tahimik. Komportable. Pinapanot kung paano makulay dilaw ang gubat dahil padilim na. Kumawe sa amin si Attorney Roberto mula sa porch niya. Kumawe pabalik si Mark. Normal. Mapayapa. Ang nakbabagang sismis nung summer ay malamig na abo na ngayon. Ibang tao naman ang pinaktsitsismisan ngayon. Old news na ang kwento ni Mark. Sa halip, may mas tahimik na narrative na nabuo, isang lalaking bumagsak. Huminging nulong. At dahan-dahang binubuo ulit ang sarili. Walang drama. Saktong yon ang kailangan ni Mark. Space to heal. Pero ginulat ako ngang isang imbitasyon. Tumawag si Mark pakalipas ng ilang araw. Pa. Nag-uusap kami ni Val. Pwede ba kaming umakyat diyan sa rest house kasama si Santi? Gusto sana naming makipag-usap ng maayos sa iyo. Pumayak si Val. Actually, idea niya daw yon. Kinakabahan ang boses ni Mark. Pero umaasa. Nakikita niya akong sinusunod lahat. Yung GA meetings. Yung bayad sa'yo. Yung trabaho. Sabi niya. May utang pa kami sa iyong higit sa, sorry. Gusto ka naming bigyan ng proper recognition. Pinili ko ang Sabado. October 28. Nagluto akong bulalo. Specialty ko. At yun lang ang laging paboritong lutuin ko para kay Mark, nung bata pa siya lalo na pag malamig. Nagset ako ngang lamesa para sa apat, dumating sila. Sa iisang kotse. Importanteng detalye yon. Si Val ang nagmamaneho. Nasa passenger seat si Mark. Si Santi sa likod. May dalang backpack ng mga laruan. Bumaba sila ng dahan-dahan. Nakalangan. Parang manggabisitang pumapasok sa isang sagradong templo. Hindi sigurado kung may karapatan ba silang tumapak sa lupang yon. Tumagbo si Santi para yakapin ako. Lolo, sabi ni Mommy magfa-family dinner daw tayo ngayon, parang totoong family. O naman. Apo. Ginulo ko ang buhok niya. Sina? Pasok mo na yung gamit mo doon. Mag-usap lang kaming mga matatanda muna. Pumasok si Santi sa loop. Naiwan sina Mark at Val sa porch. At sa unang pagkakataon simula ng makagulo. Tinitigan ko sila ng maigi. Si Mark. Payat pero may liwanag sa mata. Malinis. Si Val. Walang arte. Walang design na sunglasses. Hindi makapal ang makeup. Natural. Pasok kayo. Sabi ko, umupo kami sa parehong dining table. Kung saan ko vinasak ang master plan nila ilang buwan na ang nakakaraan. Napansin yon ni Val. Nakita ko ang pagkarealis sa mata niya. Naglabas si Mark nu sobre mula sa jacket niya. Payment number 5. Dininan niya papunta sa akin. Sir. 0 pesos. On time. At itutuloy ko to hanggang mabayaran ko lahat. Kasama interest.
Kinuha ko ang sobre at nilagay sa gilid. Hindi naman yan ang pinunta niyo rito. Hindi po. Nagsalita si Val sa unang pagkakataon. Wala na ang pekeng tamis sa boses niya. Totu. Direkta. At nahihirapan. Dade Arturo. Kailangan ko pong sabihin to. Yung ginawa ko. Ginawa namin. Walang kapatawaran. Umupo ako sa kapehan na yun at tinawanan ko ang ideya na nakawan kayo. Tinawag ko kayong ang matanda. Na parang negosyo lang kayo. Hindi tao. Hindi ang tatayng asawa ko na nagsakripisyo ngang lahat para sa kanya. Sumalo si Mark. Naksinunghaling ako sa mukha mo. Ginamit ko si Santi. Nagdala ako ng buitre sa bahay mo para nakawan ka. At nung lumaban ka ng napakatalino, ako pa ang nanisi sa'yo. Tinawag kitang madamot. Sabi ko, sinira mo ang buhay ko. Nanginig ang boses niya. Pero hindi mo sinira ang buhay ko. Pa, sinalba mo. Pinuwersa mo akong makita kung ano nang naging ako. Kung ano kami. Kinunsinti ko siya. Patuloy ni Val. Tinulak ko siya palapit sa iyo na parang ginto. Ka na pwede naming minahin. Ginalit ko yung sarili ko kasi arkitekto ka lang daw nung time na yon. Na pwede ka sanang kumita nga milyon-milyon. Hindi ko naintindihan na pinili mo ang legacy kaysa sa pera. Integrity higit sa yaman. Lahat ng sinasabi kong pinapahalagahan ko. Pero sa totoo lang, hindi ko nirespeto. Isang mabigat na katahimikan. Puno ngang katotohanan. Bakit ngayon? Tanong ko. Anong nagbago? Tumingin si Val kay Mark. Sa loob ng 3 buwan, pinanood ko siyang umattend ng meetings. Pinanood ko siyang maktrabaho sa airport front desk ng walang reklamo. Magbayad ng utang na halos hindi na niya kaya. At nandiyan para kay Santi kahit sabing judge hindi niya naman kailangan. At narealise ko na hindi siya umarte. Totoong nagbabago siya. Nagiging lalaking pinakasalan ko sana noon. Lumingon siya sa akin. At na-realize ko. Kailangan ko rin magbago. Tigilan na ang pag-judge sa mga tao based sa bank account nila. Maging isang taong pwedeng i-look up ni Santi. Inabot ni Mark ang kamay ni Val sa ibabaw ngang lamesa. Isang maliit pero napakalaking gesture. Hindi kami nandito para huminging tawad. Pa. Sabi ni Mark. Hindi namin deserve. Nandito kami para humingi ng pakakataon. Para patunayan na naintindihan na namin ang ginawa namin. Para ipakita sa iyo in time. Na ibang tao na kami ngayon kumpara noong June. Tinitigan ko silang dalawa. Ang dalawang taong nakplano laban sa akin. Nakinalkula ang halaga ko base sa komisyon. Naminalita ko ng sobra kaya sila diretsong naglakad sa legal na bitag na sumira sa buhay nila. At ngayon, nakikita ko ang totong pagsisisi. Pinahirapan nila to sa pamamagitan ng kahihiyan. Financial ruin. At pagkawala ng lahat ng tinake for granted nila. Tama kayo. Sabi ko, yung ginawa niyo. Hindi talaga mapapatawad sa kahit anong normal na standard. Sinubukan niyong nakawan ang retirement ko. Ang pangarap ko. Ang rest house na binayaran ko ang 40 taong pawis. Hinayaan kong bumagsak ang bigat ng mga salita. Pero may hindi kadyo alam. Pwede sana akong mag-file ng criminal case. Ang fraud against a senior citizen is a serious offense. Sabi ni Steve. Pwedeng makulong si Mark ng 2 to 6 years. Umiling sila. Hindi ko ginawa. Alam niyo ba kung bakit? Bakit po? Dahil ang parusa ng walang chance na magbago ay simpleng kalupitan lang. Gusto kong maintindihan niyo ang ginawa niyo. Harapin ang totoong consequences. Magbago. O patunayan na hindi niyo kaya. Tiningnan ko ang anak ko. At ikaw. Mac. Nagbago ka. Totoong nagbago. Rariyan. Sabi ni Steve. Toksang yuzen ne mama, taong nasa sitwasyon mo. Bumabalik din sa dati.
Ikaw. Hindi. Nagpakita ka. Ginawa mo ang trabaho. At tinupad mo ang salita mo. Dahil binigyan mo ako ng structure. Pa. Sabi ni Mark. Clear rules. Walang sumalo sa akin. 100 at 1 desisyon. At sa wakas. Tama ang pinili ko. Tumadyo ako. Naglakad sa study room ko. At kumuha ng isang bagay na naitabi ko. Nilapak ko yon sa gitnang lamesa. Isang naka-frame na litrato. Si Mark. 8 years old. Puno nga alikabok ang kahoy. Tumutulong magliha sa isang construction. Pareho kaming nakanggiti. Matagal akong nagdala ng galit. Sabi ko. Galit na may katwiran. Pero pagod na akong magbitbit noon. Tiningnan ko sila. Kaya ganito ang mangyayari. Pinapatawad ko na kayong dalawa. Hindi dahil deserve niyo though, Mark. Pinagirapan mo yan. Kundi dahil ang pagtatanim na kalit na to ay linilason lang ang natitirang oras na pera kong ibigay sa apo ko. Nagsimulang umiyak si Val. Tahimik na pagluha. Totoong luha, pero ang kapatawaran ay may limits. Patuloy ko. Bagong relasyon. Bagong rules. Mark. Babayaran mo yung loan ko hanggang sa huling sentimo. Non-negotiable. Pareho kayong magpapatherapy. Individual at couples therapy. Kung makabalikan man kayo, bawal na bawal ng mangutang sa akin kahit kailan. Bawal tanungin ang finances ko. Walang asa sa mana o sa future tulong. Magsisimula tayo sa zero. Niyo ang trust ko paunti-unti. Bubuo tayo ngang isang bagay na toto. O walang mabubuo kahit ano. Maliwanag? Opo. Sabay nilang sagot. Tumakbo si Santi papunta sa sala. Lolo. Gutom na ako. Anong oras po tayo kakain? Nabasag ang tensyon. Natawa kami. Isang totoong tawa. Nagsandok akong bulalo. Kumain kami sa porch habang pinapanot ang araw na lumubog. Pinipinturahan ng ginto ang mga pine trees. Kwento ng kwento si Santi tungkol sa school. Sa pangarap niyang makakitang dagat. Sa mga squirrels. Isang normal na usapan. Isang family dinner. Pagkatapos kumain. Tinulungan ako ni Mark na maklikpit ng mga plato. Dinala ni Val si Santi maglakad-lakad para tingnan ang makabayo ni Attorney Roberto. Nung kami na lang sa kusina. Lumingon ang anak ko sa akin. Thank you. Pa. Sabi niya. Dahil hindi mo ako sinukuan. Dahil mahal mo ako ng sapat para hayaan akong bumagsak. Dahil tinuruan mo ako kung sino ka talaga. Walang anuman. Ngayon. Wag mong hayang magsisi ako ha. Ngumiti siya. Hinding-hindi. Pa. Sa labas ng bintana. Nakita ko sina Val at Santi na naglalakat ng makahawak kamay sa dirt road. Nakita ko si Attorney Roberto na kumakawe mula sa bahay niya. Nakita ko ang bundok. Walang hanggan. Tahimik. Matatag. Ang rest house ko. Legal na protektado. Ligtas. At akin lang talaga. Napalibutan ako nga payapaan na 2 beses kong pinahirapan. Una. Nung nagtrabaho akong 40 taon. Pangalawa. Nung tumayo akong matatak sa loob ng 4 na buwang bagyo. Nawalan ng trabaho si Mark. Muntik nang mawalan ng asawa. Nasira ang reputasyon. At nagbitbit ng malaking utang na taon bago niya mabayaran. Si Val. Nawalan nega ilusyon sa easy money. At nakaharap niya ang sarili niyang kayabangan. Pareho silang dumaan sa matinding kahihiyan. Pero heto sila ngayon. Magkasama. Sumusubok ulit. At nandito ako. Sa rest house ko. Sagad. Mountain Province. Hawak ang sarili kong tadana. Isang guro ngang matitinding leksyon. Tatay sa isang anak na sa wakas. Nakita na ako ng malinaw. Hustisya. Leksyon. Patuloy, ang buhay. Saksi ang nabundok sa lahat ng ito.
lagi naman. At mananatili sila rito matagal, papakatapos nating mawala. Manunot ng iba pang pamilyang masisira at mabubuo. Manunot sa iba pang taong matututunan na ang respeto ay hindi basta-basta binibigay. Pinaghihirapan ito. Pinoprotektahan. At minsan, ipinaglalaban gamit ang lahat ng meron ka. Lumabas ako para sumama sa pamilya ko. Nakatayo kaming apat sa porch habang kinukulayan ng apoy at ginto ang paligid. Hindi na kami ang pamilya na tulad nun. Isa na kaming pamilya na may pinagdaanan, nakasugatan, pero naging toto. At sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Tapos,